O sige, tingnan natin itong balitang ito. Nasa Kamara ang mahigit 5 trilyong pisong budget para sa susunod na taon. Pero ang ilang mambabatas may agam-agam sa pinasang pondo dahil hindi pa rin nagagalaw ang i-realign sanang confidential fund. Ayun, problema. Parang nagkausap-usap na nung nakaraan na yung confidential fund ni Inday Sara para sa OVP at saka sa Department of Education supposedly ma-allocate na sa ibang mga ahensya ng gobyerno. Pero yung ipinasang budget daw kanina, hindi naman daw nagbago. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. The Honorable Manuel is out of order to proceed with the third reading on House Bill number 8982. Inconsistent, And therefore call the roll for nominal voting. Bahagyang Kasi nga, itong mga makabayan block na to, ang dai-dai nilang reklamo. Sabi ko nga walang magagawa yung kakasigaw ninyo, kakareklamo ninyo kasi tatatlo lang kayo. Ilang lahat na kongresista yan, tila mo kulang-kulang 300 kongresista yan. Tatatlo lang kayo, tapos feeling nyo, nakakapaminsala kayo. Unfortunately, wala na kayo talagang silbi dyan. Kumbaga, mga alikabok na lang kayo dyan sa Kamara. Bibigyan kayo ng media ng mileage para lahat ng mga privileged speeches ninyo, yung interpellations ninyo, ipapakita ng media. Pero sa totoo lang, moro-moro na lang yan. Ibig sabihin, wala nang kwenta yung mga isinisigaw nyo dyan. Sa ayaw at sa gusto nyo, dahil nga ang Congress at ang Senate ay numbers game, wala na. Ito ang problema kapag walang check and balances. So maganda itong walang check and balances kapag magaling yung namumuno. Ang problema, kapag mahina yung namumuno, tas lahat ng nakapalibot may pangarap, ganito. Kita mo naman, pagkalaki-laking budget natin ngayon. Tingnan nyo, bantayan nyo yung 2024. Sa 2024, mga bossing, ang laki ng budget. Imaginein ninyo, walang eleksyon sa 2024. Pero bakit ang laki ng budget ng 2024? Ano yun? Kukurakutin nyo yung budget na yan para sa 2025, meron kayong pondo? 22, magkano lang yung budget natin ng 2022? Meron pang national election. Tapos 2023, meron pang barangay election. Tapos 2024, ang laki ng budget, pinakamalaki sa history ng Pilipinas. Wala namang eleksyon, no? Ibig sabihin, naghahanda na yan para sa eleksyon. Hindi nyo kasi naiintindihan, Basta pagdating sa pera, certified as urgent yan. Pero pagka yung susolusyonan mo yung mga paghihirap ng mga Pilipino, susolusyonan mo yung problema sa gutom, mahal na presyo ng mga bilihin, hindi yan nila isi-certify as urgent. Thereof in its final form have been distributed to its members 3 days before its passage, except when the President certifies to the necessity of its immediate enactment to meet a public calamity or emergency. Pero bago pa siya matapos magsalita, pinatayan na siya ng mikropono. Tinuloy pa rin naman ang botohan, gaya ng inaasahan. Tama lang. Kasi yung mga aktivista na yan, ginagawa na lang nilang parang kalsada yung Kamara. Tanggapin nyo na ang katotohanan. Teachers Party List, Kabataan Party List, ano pa yung isa? Yung kay Brosas, tanggapin nyo na yung katotohanan na wala na kayo. Unti-unti naglalaho na kayo at maglalaho na kayo. Supermajority ang bumotong pabor sa budget. With 296 members voting in the affirmative, 3 in the negative. Grabe, no? 296 pabor, yung 3 hindi. Tapos ang matindi, ito matindi. Ito matindi, ha? Meron silang isang kapanalig pa, si Edsel Lagman. Si Edsel Lagman, sobrang kritiko yan ni Duterte. Lahat na lang ng panukalan ni Duterte, ayaw niyan. Mantakin mo si Lagman, bumoto as bumoto dun sa budget as yes. Trillion pesos. Pinakamalaki of all time. Sabi nila, syempre, kami din naman yung may nakuhang pinakamaraming boto of all time. Kaya kailangan ibigay niyo yung pinakamalaking budget para sa aming gobyerno. Palakpakan. Grabe, ang daming pera na naman yung kukulimbatin nila,
na pinakamalaki sa ating kasaysayan. Sa halos 300 mambabatas na bumoto, may 3 tumutol na puro galing sa Makabayan Bloc. Hindi matutugunan ng panukalang budget ang mga batayang Wala na. Umbrella Party List, Arlene Brosas, wala ka ng silbi. Magpasalamat kayo, meron kayong kakamping media. Kasi kung walang media, wala na, makakalimutan na kayo ng tao. Kasi kung kami lang, putya, kahit anong mangyari sa buhay nyo dyan, hindi namin kayo ibabalita. Maniwala kayo. Ang independent opposition naman na si Albay Representative Ed Sa kamakita. Katropa pits nila yan, ha? Si Edsel Lagman. Oo, bagamat hindi siya party list. Siya po ay ng Bicol. Isang distrito po sa Bicol, siya po ang congressman. Pero alam natin na si Kapopoy Lagman, yung kapatid nito, si Kapopoy, alam naman natin na hardcore, makakaliwa yun. Hindi ba? So itong mga Lagman na to, talagang left-leaning ang mga to at magkakampihan kasama ng mga Makabayan Black na yan. Pero mantakin mo, Makabayan Black, Diyos mio, kaibigan nyo na to si Tatang. Hindi nyo pa nakumbinsi. Paano nyo makukumbinsi yung mga Pilipino na nasa tama yung pinaglalaban nyo? ng yes with reservations. Git niya dapat alisin ang confidential and intelligence funds sa mga ahensyang hindi nangangailangan at i-reallocate na lang sa mga programa ng pamahalaan. Suma total, mahigit 10 bilyong piso ang nakapaloob na CIF sa... Kaya natin na nyo, gano'ng kalaki? Yung Confidential Intelligence Fund. 10.14 billion. Yung 1 billion dyan, sa pamamasyal lang ni sa pamamasyal lang ni BBM. So imagine mo, ganyang kalaki, 10.14 billion, ganyang karami yung pera na yan. Na confidential, ibig sabihin, unaccounted. Na pwedeng hindi na yan hanapin dahil nga nasa batas nga yan. So 10.14, ang daming pera niyan. Halos kalahati nito ang nakalaan sa opisina ng presidente. Ayan so sa 10 bilyon, 4.56 yung kay presidente. Baka naman presidente, makihati ka pa dun sa natitirang 5.5 billion Diyos ko, ikaw ang nanghihingi. Dati ang pangako nyo nung kampanyahan, kayo mamimigay. Pinaka naging kontrobersyal ang 650 million pesos na confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Diba? Nakita nyo? Confidential fund ni Sara Duterte, 600 million. Kine-question nila, matai-tai sila. Yung confidential funds ni BBM, 4.5 billion. Wala pa sa kalahati nito, pero hindi nila pinakikilaman, dito lang sila gigil na gigil. Bakit? Ayaw nilang bigyan. Kasi si Inday Sara, sa DepEd may budget siya. Sa OVP may budget din siya. Ngayon, kung meron siyang confidential funds na 600 million, pwede yan pwede yan mapunta sa mga tao. Imaginein mo, meron kang 650 million na naipamudmud sa mga constituents mo, sa mga beneficiaries mo, sa mga tinutulungan mo sa hospital and all. Mga hospital bills, rehabilitation, yung mga nasunugan, yung mga binagyo, di ba? Diyan galing yan imagine mo, gusto nilang tanggalan si Inday ng perang extra. Bakit? Para hindi siya makapag-extra mile. Ibig sabihin, kasi tatatak yan Pag binigyan mo si Inday ng sobrang budget, pag binigyan mo nga actually si Inday ng budget na konti, magagawa niya pa rin yung trabaho niya At sigurado ko na matatapos niya pa rin yung mga dapat niyang tapusin nang mararamdaman mo yung resulta. Kasi political will Yun ang meron ng mga Duterte, yung political will. Yung focus mo para magawa mo yung mga proyekto, yung mga bagay mo, matulungan mo yung mga dapat matulungan kahit limited yung budget, pagaganahin natin yan. Imaginein mo, ayaw nilang ibigay ito kay Inday as much as possible. Una, kasi tinutugis ni Inday yung mga rebelde. Pangalawa, para hindi masyadong tumunog yung pangalan ni Inday. Sobrang lakas ni Inday, mas malakas pa nga siya kaysa sa presidente pagdating dun sa nakaraang survey. So makikita mo, si Inday, wala siyang masyadong project na magagawa. Wala siyang pera Diba? Wala siyang pera So kung ano lang yung function niya as a DepEd secretary, kung ano lang yung function niya as OVP, which is a spare tire,
doon na lang siya mag-iikot-ikot. May budget naman yun. Kaya lang, walang extraordinary. Pero kung nakuha niya sana to, pwede itong magresulta sa marami siyang mabibigyan ng tulong sa mga probinsya, yung mga nasunugan, yung mga nabaha, yung mga tawag diyan, mga magsasaka, o yung mga nagbabalik loob, pwede niyang lure yan, o bawat magbalik loob, tigi 1 milyon kayo. O basta nagbalik loob kayo sa gobyerno, kayo ay dating rebelde, o meron kayong tigi 1 milyon. Yung mga pang-ransom nila. O kumbaga marami sanang magagawa ito. Feeling ko kasi kapag ito napunta kay Inday, mapupunta talaga ito sa tama. Ang hindi ako sigurado kung yung confidential funds na 4.5 billion ni Marcos, hindi ako sure kung mapupunta talaga yun sa tao o gawin bambili lang nila ng ticket yan sa karera.